Okay, basahin natin ulit. Binasbasan ni Jesus ang maliliit na bata. Inilapit ng mga tao kay Jesus pati ang kanilang mga sanggol upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Nang ito'y makita ng mga alagad, pinagalitan nila ang mga tao, ngunit tinawag ni Jesus ang mga alagad at sinabihang, "Hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Tandaan ninyo, ang sinumang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos, gaya ng isang bata, ay hinding-hindi paghaharian ng Diyos." Amen. So, yung teksto natin binasa ngayon ay, ang title ay, "Maging katulad kayo ng isang bata." Amen. Wait lang. So today, alam nyo ba kung anong araw ngayon? Children's Day. Tama si brother. Pero araw ng linggo ngayon, regalo ka nga mamaya. Children's Day ngayon. So, itong bukas pa yung Children's Day. So, yung araw ngayon is First Sunday and para sa anak ng mga Diyos. Kung may Children's Day, meron din mga anak ng Diyos sa araw na ito. So, pag-uusapan natin ngayon yung pagiging bata. Kaya nga, ang title natin ngayon, "Maging katulad kayo ng isang bata." So, amen? Dito, sa kwento na ito, yung mga magulang lumapit kay Jesus. So, pinagpilitan nila na makalapit kay Jesus para lang may patong yung kamay ni Jesus sa mga sanggol, sa mga anak nila. Ganun ka laki yung pananampalataya nila para lang pagpalain sila sa kanilang mga anak. Bakit nais nila na sila'y pagpalain yung mga anak nila? Wala na silang iniisip para sa sarili nila. Ang iniisip nila para sa henerasyon ng kanilang mga anak. Bakit? Kasi nga, darating ang panahon, ang mga magulang ay mawawala. Kamusta ang kanilang mga anak? So napakalaki para sa kanila na big deal na mailapit ng mga magulang yung kanilang mga anak kay Jesus Christ. So tayo mga magulang, habang nabubuhay kayo, kamusta ang inyong mga anak? Tinitraining nyo ba silang lumapit kay Jesus Christ? Pinagpipilitan nyo ba na makalapit sila kay Jesus Christ? Pero yung mga apostol, anong ginawa ng mga apostol? Pinigilan nila yung mga magulang na makalapit yung mga bata. Pero ano sabi ni Jesus Christ? Pinagalitan niya yung mga apostol. Sabi niya, hayaan niyo sila. Hayaan niyo silang makalapit sa akin. Sabi ni Jesus Christ, hayaan ninyo lumapit sa akin ng mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang katulad nila ay mapapabilang sa karya ng Diyos. Sabi niya, tandaan ninyo, ang sino mang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos, gaya ng isang bata, ay hindi paghahari ng Diyos. Sinong pinapagalitan ni Jesus Christ dito? Mga apostol. Yung mga taong nakapaligid kay Jesus. Pinagbabawalan niya. Pinagalitan niya, although na sila yung mga apostol na, nirebuke pa rin sila. Sa panahon natin ito, sino kaya sinasabihan ni Jesus Christ dito? Tayong mga Kristiyano. Maraming mga taga-salibutan dyan na walang pananampalataya. Maraming mga taga-salibutan dyan na nais nilang makilala ang Panginoon. Pero kayong mga Kristiyano, kayong malapit na kay Jesus Christ, inilalapit niyo pa rin ba yung mga anak ninyo kay Jesus? Kasama niyo ba sila nagsisimba? Tinuturuan niyo ba sila na magdasal? Tinuturuan niyo ba sila mag-Bible? Tinuturuan niyo ba sila patungkol sa salita ng Diyos? O kayo mismo pumipigil sa kanila, katulad ng mga apostol? O kayo yung tunay na mga magulang na pilit na inilalapit ang kanilang mga anak sa presensya ng Panginoon? Mga magulang, today, Children's Day, para sa mga anak. Tayong lahat ay mga anak ng Diyos. Mga magulang, although na tayo mga magulang, dumaan din tayo sa pagiging mga bata. Naging mga anak din tayong lahat. Kahit na mga magulang na tayo ngayon, dumanas pa rin tayo sa pagiging bata. So,
Tandaan ninyo, sabi ng Panginoon, ang sino mang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos, gaya ng isang bata, ay hindi paghahari ng Diyos. Sabi niya yun. Pero, ang ibig sabihin ni Lord, maging gaya tayo ng isang bata na umaasa sa paghahari ng Diyos. Kaya nga yun ang nais ng Panginoon. Pag sinabi ng paghahari ng Diyos, ibig sabihin, isang hari. Isang hari na dapat mong itaas. Hari ng mga hari. So tayo, mga bata, ibig sabihin, mga alipin, mababa. So ang sinasabi ng Panginoon, paghahari ng Diyos, ibig sabihin, may hari tayong kinikilala. At may alipin na kung saan tayo mismo yung nasa baba. So, mga kapatid, kaya ba nating ibaba yung sarili natin para itaas natin yung hari? Nang sa gayon, masabi natin, maghahari ang Diyos sa atin. So, paano maghahari ang Diyos sa atin? Kung tayo mismo mataas. Paano paghaharian ng Diyos ang isang Kristiyano kung mataas yung pride? Sino mas mataas? Ang Diyos ba o yung alipin? Natural ang Diyos. Kaya nga mga kapatid, paano maghahari ang Diyos? Gaya ng utos ng ating Panginoong Yesus, maging gaya kayo ng mga bata. Pero gaano kahirap maging isang bata katulad nila. Kasi yung mga bata na yun, although na wala pa silang alam, ando na yung mga magulang na pinupush sila. Sige lang, anak, lumapit kayo kay Jesus Christ. Kasi yan ang kailangan ninyo. Although na hindi nyo pa naunawaan yan, sige lang, lumapit kayo. Basta mahalaga para sa amin, pagpalain kayo ng ating Panginoong Jesucristo. So mga kapatid, gaano kahirap ang maging isang bata? Kayo mismo mga magulang, naranasan ninyong maging isang bata. Pero ang pinagkaiba na ngayon, kayo'y Kristiyano na. So paano niyo tuturuan ng inyong mga anak para maging isang ganap na Kristiyano? So, bilang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay, bilang Diyos na lumikha ng langit at ang lupa, bilang Diyos na nagbigay sa atin ng buhay, na nagbigay ng pagpapala para sa atin, bilang Diyos na mahabagin, bilang Diyos na nagpapatawad sa ating mga kasalanan, paano nyo tratuhin ang inyong Diyos? Kaya nyo bang ibaba ang inyong sarili? Nang sa gayon, may itataas naman ang ating Diyos. Nang sa gayon, masabi ng Diyos, mag-ahari ako sa inyo. Paano kung mapagmataas tayo? Paano yun? May itataas ba natin ang Diyos kung tayo mataas? Mataas pa tayo kesa sa Diyos. Alam niyo kung bakit? Tayo mga Kristiyano. Tayo mga Kristiyano na tumanggap ng magandang balita. Tayo pa yung madalas mapagmataas. Bakit ko nasabi yun? Kasi madalas mahirap para sa isang Kristiyano na ibaba niya ang kanyang sarili. Sa paanong paraan? Kapag nire-rebuke siya. Kaya niyo ba maging mababa once na kayo nire-rebuke ng Panginoon? O titingin lang kayo sa pastor? Si pastor lang yan. Hayaan mong sinasabi ni pastor. Sa ganung paraan, nagmamataas na kayo. Hindi niyo ba alam na sinasabi ng pastor, Magisya Manay, nakikinig ng mensahe ng Diyos? Kung ako'y magpapahayag sa inyo sa sarili ko lang, magsasalita ako sa mga bagay na gusto ko lang. Pero bakit nagsasalita ako sa mga bagay na rebuke? Kasi yan ay mula sa ating Diyos. Kasi gusto ng Panginoon na tayo maging mababa. Maunawaan natin mabuti na dapat tayong magsisi sa ating mga kasalanan. Nang sa gayon, patawarin tayo at dyan papasok yung paghahari ng Diyos. Kaya mga kapatid, gaano kahirap para sa isang Kristiyano na matagal na nagsisimba na maitama siya sa kanyang mga kamalian? Mahirap. Mahirap para sa isang Kristiyano na itama siya sa kanyang mga mali. Gayong napakatagal na niya, Kristiyano. Mahirap. Kaya nga, nais ng Panginoon na ibaba natin ang ating sarili. Gaya ng isang bata. Sabi niya nga, tanggapin natin kapag pinapagalitan tayo. Kung pinapagalitan tayo ng mga magulang natin, lalaban ba tayo? Natural, hindi. Ibababa natin ang ating sarili kasi nga, magulang yan. Kapag nagagalit ang ating mga magulang,
Takot na tayo, di ba? Natatakot na tayo kapag galit ng mga magulang natin. Ginagawa natin, umiiyak lang tayo. Habang pinapagalitan tayo ng ating mga magulang. Ibig sabihin, ang magulang habang nagagalit siya, ibinababa naman ng kanyang anak yung sarili niya. Hindi siya lumalaban sa kanyang mga magulang. Kasi nga, kinikilala niya yung magulang niya, siya yung magulang at ako'y anak lang. So bilang mga Kristiyano, kaya niyo bang gawin niyo sa harapan ng Diyos? Kapag nagagalit ang Panginoon, kapag nagre-review ang Panginoon, kaya niyo bang lumaban sa Kanya? Madalas, oo. Once na nire-review kang isang Kristiyano, hindi niya kayang maging bata. Sabi nga ng Panginoong Yesus, maging katulad kayo ng bata. Pero kapag pinapagalitan tayo, nire-review tayo pa ang galit. Hindi natin inuunawa ang Diyos, na siya ang Diyos, hari ng mga hari, Ama ng lahat ng Ama. Kaya nga sabi niya, paano maghahari ang Diyos sa buhay ninyo kung hindi kayo magiging katulad ng isang bata? So mga kapatid, ngayon kung nangingibabaw sa atin yung pride, nangingibabaw sa atin yung galit, paano natin masasabing puspos tayo ng Holy Spirit? Sinong taong galit, sinong taong mataas ang pride sa harapan ng Diyos na masasabi niyang puspos pa rin siya ng Holy Spirit? Wala. So, kapag nagpakumbaba ka at sumayo yung Holy Spirit, diyan palang papasok yung paghahari ng Diyos. Tandaan mo, hanggang mataas ang pride mo sa harapan ng Diyos, hindi ka paghahari ng Diyos. Sino naghahari sa'yo? Yung diablo. Katulad ng diablo na naging mataas siya. Pinagpilitan niya maging kapantay ng Diyos. Anong nangyari sa kanya? Si Lucifer, binagsak siya sa impyerno. So tayo mga kapatid, every time na makakarinig tayo ng rebuke, tinatanggap ba natin yun sa puso natin? Sino tinitignan niyo? Ang Diyos ba o pastor? Madalas ang pastor. Nagtatanim tayo ng galit sa pastor. Kasi nga, ang nakikita natin, yung pastor mismo, hindi yung salita ng Diyos. Binabaliwala ninyo yung mensahe ng Diyos para sa inyo. Babalamis mo yan ng Diyos kasi nga, mahal kayo ng Panginoon. Katulad ng magulang, pinagsasabihan niya ang kanyang mga anak kasi nga, mahal niya ang kanyang mga anak. Sinasabihan niya ang kanyang mga anak kasi ayaw niya mapahamak ang kanyang mga anak. Tayong lahat ay mga anak ng Diyos na. Tayong lahat ay pinatawad na sa ating mga kasalanan. Katulad na lamang ni Cain. Nung maghain sila, magbigay sila ng handog kasama ng kanyang kapatid. Nung naghain si Cain, alam niyo naman ang kwento ni Cain at ni Abel. Si Abel ay naghandog ng pinatabang tupa. Pero si Cain, naghandog siya ng mga gulay, pananim sa bukid. Kasi nga, nagtatrabaho si Cain sa bukid. So, yun yung naging handog niya sa harapan ng Diyos. So, ano nangyari? Hindi tinanggap ng Diyos yung kanyang handog. So, ano nangyari? Galit na galit si Cain. Dahil sa hindi tinanggap ng Diyos yung kanyang handog. So, pumasok dun yung galit niya. So, nagalit ang Diyos sa kanya. Pinagsabihan siya, hindi ko tinatanggap ang iyong kain. So, ano nangyari kay Cain? Pride. Pride yung nangibabaw sa kanya. Nagalit siya. Kaya nga sabi ng Panginoong Yahweh, anong ikinagagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? Kung mabuti ang ginawa mo, dapat magsaya ka. Pero kung masama, ang kasalanan ay tulad ng mabangis na hayop na laging nakaabang upang lapain ka. Nais nitong pagharian ka, kaya kailangan mo kapag labanan ito. In short, kinakailangan mo magpakumbaba. Hindi galit ang nananaig sa iyo. Kung mabuti ang ginawa mo, sabi ng Panginoong Yahweh, magsaya ka. Pero kung hindi tama ang ginawa mo, magpakumbaba ka. Tanggapin mo ang pagtatama sa iyo ng Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman, bakit ka nagagalit kung itinatama ka ng Diyos? Katulad ni Cain. So si Cain, mataas ang pride kapag tinatama siya. So mga kapatid, sabi nga ng Biblia, nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya?
Mga salitang nagpapalakas ng loob. Anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon. At huwag mong mamasamain kapag ikaw ay dinidisiplina niya. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang mga anak. So tayong lahat ay pinapalo ng Panginoon kasi nga, mahal ka ng Panginoon. Huwag mo daw ikagalit kung ikaw ay dinidisiplina o pinapalo kasi nga, pinaparamdam lang sa iyo ng Panginoon, mahal ka niya. So mga magulang, sino dito may mga anak na? So lahat tayo, except si Vincent, anak namin yan eh. Sa pananampalataya. So, lahat dito may mga anak. Katulad ng Panginoon. Dinidisiplina tayo ng Panginoon kasi nga, mahal niya tayo. Kasi itinuturing niya tayong tunay na mga anak. Pero, mga magulang, kayo din ba? Mahal ninyo ang inyong mga anak? Yan ang tanong ng Panginoon. Mahal niyo ba ang inyong mga anak? Mga magulang, mahal niyo ba ang inyong mga anak? Katulad ng pag-ibig ko sa inyo, mga anak. Mga magulang, katulad ng teksto na ating binasa ngayon. May mga magulang na lumapit, nagdala sa kanilang mga sanggol, mga anak, para ilapit kay Jesus upang ipatong lang ang kamay ni Jesus Christ. Pero andun naman yung kabilang panig, yung mga apostol. Hinahadlangan yung mga bata sa paglapit kay Jesus Christ. Kapatid, tanungin ko kayo, paano nyo tinetraining ang inyong mga anak sa harapan ng Diyos? Isipin nyo mabuti. Anong klaseng pagpapalaki ninyo sa inyong mga anak? Isipin nyo mabuti. Pag-isip-isipan nyo. Kayo ba'y katulad ng mga magulang na pilit na inilalapit ang kanilang mga anak kay Jesus Christ? O kayo yung karakter ng mga apostol na pinipigilan ninyo ang inyong mga anak na makalapit kay Jesus Christ? Isipin nyo mabuti kung anong ginagawa ninyo sa pagpapalaki ninyo sa inyong mga anak. Mga magulang na itinutulak sa paglapit kay Jesus Christ. Pero, tayo mga magulang na hindi nagtuturo ng salita ng Diyos sa mga anak, tayo mismo yung naglalayo sa ating Panginoong Jesucristo. Mga magulang mismo. Bakit? Anong alam ng inyong mga anak? Wala silang alam sa salita ng Diyos. Kayo mismo nakakaalam ng salita ng Diyos. Dapat kayo mismo ang nagtuturo sa kanila sa patungkol sa salita ng Diyos. Katulad ng mga magulang, pilit nilang inilalapit ang kanilang mga anak kay Jesus Christ. Kaya nga sabi na sa Deuteronomy 32 verse 46, sinabi niya, itanim ninyo sa isip ang mga salitang narinig ninyo sa akin ngayon, mga magulang. So every Sunday, nakikinig kayo ng preaching. Itinuturo niyo ba pag uwi niyo ng bahay sa inyong mga anak? Ina-apply niyo ba yung narinig ninyo sa preaching, mga magulang? May utos ang Diyos sa mga magulang. Sabi niya, itanim ninyo sa isip ang mga salitang narinig niyo sa akin. Baka magulang, oras ng preaching, hindi pa mahalaga sa iyo ang Word of God. Mga magulang, anong ituturo ninyo sa inyong mga anak? Baka maging kayo man na hindi nakikinig ng preaching. So mga magulang, anong ituturo ninyo sa inyong mga anak? Kung wala rin kayo natutunan sa loob ng service. Sabi ng Panginoon, ituro ninyo sa inyong mga anak upang masunod nilang mabuti ang buong kautusan. Mga magulang, kayo pala ang may obligasyon para ang inyong mga anak ay mamuhay na may pananampalataya. Kasi kayo yung nakikinig ngayon ng Word of God. Palagay ninyo, lalaki kaya yung mga anak ninyo na mabuti kung hindi nyo tinuturuan matakot sa salita ng Diyos. So mga magulang, isipin nyo mabuti kung paano nyo pinapalaki ang inyong mga anak. Utos yan ng Diyos. Huwag nyong isipin, bahala na ang mga anak ko. Basta ako mapupunta ng langit. Hindi ganon. Mapupunta rin kayo ng impyerno. Dahil may utos ang Diyos sa inyo, sa mga magulang. Maging sa mga wala pang mga anak.
Pag-aralan ninyo ang salita ng Diyos. Kaya nga, ang inyong mga anak ay hindi ninyo tinuturuan. Kasi nga, kayo mismo, wala kayong paki sa salita ng Diyos. Uwi ka ng trabaho. Natural, iisipin mo, magdadala ka ng pagkain para sa iyong mga anak. Uwi ka ba ng bahay, kumain ka sa labas, wala ka ng paki sa iyong mga anak. Natural, iisipin mo ang iyong mga anak. Iisipin mo sila, wala pa silang pagkain. Kinakailangan nilang kumain. So kayo mismo, nagtatrabaho para sa inyong mga anak. Magtrabaho kayo. Itanim ninyo sa inyong puso, sa inyong isipan ang lahat ng salita na naririnig nyo. Nang sa gayon, may apply ninyo sa inyong mga anak. Mga magulang, hindi ba kayo natatakot? Baka ang inyong mga anak ay mapunta ng impyerno? Hindi ba kayo natatakot? Kasi nga, lumalaki silang walang takot. Especially sa inyo, walang takot. Bakit sila walang takot? Kasi hindi niyo tinuturuan sa salita ng Diyos. Bakit sila matatakot? Gayong hindi nila alam ang batas ng Diyos. Bakit sila matatakot? Dahil hindi nila alam ang kasalanan. So kayong mga nakakaalam ng salita ng Diyos, alam niyo ang mabuti at masama. Kayo mismo ang nakakaunawa. Imbis na ilapit ninyo ang Panginoon, ilapit ninyo ang inyong mga anak sa Panginoon, kayo mismo ang naglalayo sa kanila. Sa paanong paraan? Hindi nyo tinuturuan matakot sa Diyos ang inyong mga anak. Bakit? Kasi hindi sila takot sa inyo. Kung hindi sila takot sa inyo, ibig sabihin, hindi sila takot sa Diyos. Mga kapatid, hindi dahil hindi tinuturo sa atin ng Panginoon, binibigay na sa atin ng Panginoon yung mga mensahe niya. Pero walang takot sa inyo ang inyong mga anak. Kaya nga sinasagot nila kayo. Sinasagot kayo ng inyong mga anak. Anong utos ng Diyos sa mga anak? Sabi niya, igalang mo ang iyong ama at ina. Sa gayon, mabubuhay ka ng matagal sa lupaing ibinigay sa iyo ni Yahweh na iyong Diyos. Bakit hindi kayo ginagalang? Kasi nga, umpisa pa lang, hindi nyo na tinuruan ng inyong mga anak na igalang kayo. Sa panahong ito, sino ang mas nananaig? Mga bata. Walang takot sa mga magulang. Sinasagot ang kanilang mga magulang kasi nga, hindi nila alam ang batas ng Diyos. Kaya nga yung mga magulang sa teksto natin binasa, inilapit na nila agad kahit bata pa lang sila. Nang sa gayon, magkaroon sila ng takot sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, paano kayo magkakaroon ng takot? Dapat ang inyong mga anak ay magkaroon ng takot sa Diyos. Kung sa loob mismo ng tahanan ninyo ay hindi nyo tinuturo ang salita ng Diyos, hindi magkakaroon ng takot ang inyong mga anak. Mga magulang, kung ang Panginoon tinutuwid tayo sa ating mga mali, tayo mga magulang na mahal natin ang ating mga anak, dapat tayo man ay tinutuwid natin ang ating mga anak patungkol sa salita ng Diyos. Kaya nga, habang nabubuhay kayo, turuan ninyo ang inyong mga anak na magkaroon ng takot sa Diyos. Wala ba kayong pakialam na mapunta sa impyerno ang inyong mga anak? Kaya mga kapatid, mga magulang na itinatama ng Diyos sa inyong mga mali, sa gayon, tayo mismo i-apply natin yung pagtatama ng Diyos sa buhay natin sa ating mga anak. Kaya nga gaya na sinabi ko kanina sa umpisa, Kristiyano ay ayaw tumanggap ng pagtutuwid. Paano i-apply yan sa inyong pamilya? Imbis na mag-Bible study kayo ng buo ninyong pamilya, anong ginagawa ninyo? Mga bata na nagsiselfone. Imbis na maitama ninyo sa kanilang mga mali, kayo mismo yung naguhudyok sa inyong mga anak. Hindi nyo sila tinuturuan na magdasal. Hindi nyo sila tinuturuan na mag-Bible. Anong nangyayari sa inyong mga anak? Nagsiselfone lang ang inyong mga anak sa loob ng tahanan. Imbis na maturuan nyo sila na mag-Bible study. So mga kapatid, tayo mismo ay naglalayo sa presensya ng Panginoon, yung mga anak natin. Paano sila paghaharian ng Diyos kung ang mga bagay sa salibutan ang ibinibigay natin? Yung mga cellphone, ano mapapala niyan? Paano nila paghaharian ng Diyos yung mga bata? Kung puro cellphone ang ibibigay natin. Ba't di kayo magkaroon ng motivation na magkaroon ng Bible study ng buong sambahayan ninyo? Na sa gayon, yung buo nyo sambahayan ay namumuhay sa salita ng Diyos. Pero tayo pa mismo,
yung promotor sa kasalanan. Yung mga bata, yung mga pinapanood nila. Kung ano ang napapanood nila, yun yung ginagaya nila. So mga bata, lumalaban sila sa inyo kasi nakikita nila iyon. Dahil wala silang takot na gumawa ng kasalanan dahil hindi nila alam yung kasalanan. So tayo mga magulang, dapat nagtuturo sa mga anak. So mga kapatid, gaano kahirap ang maging katulad ng isang bata? Una, ang pagiging humble. Paano tayo magiging katulad ng isang bata? Dapat maging humble tayo. Bakit? Kasi mahirap para sa isang Kristiyano ang maging mapagpakumbaba. Mahirap. Ang ikalawa, paano tayo magiging katulad ng isang bata? Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Nang sa gayon, pinapakita natin na tayo mababa at ang Diyos ay banal na walang kasalanan. Itinataas natin ang Diyos. Kaya nga, napaka-importante ng pagsisisi sa kasalanan. Pinapakita natin na tayo'y katulad ng isang bata na mababa. Katulad ng humbleness. So mga kapatid, sa harapan ng Diyos kung hindi tayo magsisisi, hindi tayo paghaharian ng Diyos. So kinakailangan ng pagsisisi sa kasalanan. Napaka-importante na tayo makakapagsisi sa ating mga kasalanan na sa gayon papasok sa atin ang Holy Spirit. Gaya ng preaching no last week sa mga hindi nakapagsimba. Sabi sa Roma chapter 2 verse 5, ngunit sa katigasan ng inyong ulo at hindi pagsisisi, lalo mong pinapapigat ang parusang igagawad sa iyo sa araw na iyon, kung kailan ihayag ang puot at makatwirang paghatol ng Diyos. So sa katigasan ng ating ulo, sa pagiging pride natin na mapagmataas, ayaw natin magsisi, sinasabi ng Biblia, lalong mong pinapapigat yung kasalanan mo dahil ayaw mo magsisi sa kasalanan. So, ang ikatlo, yung unahin mo si Kristo. Yun yung pagpapakita na katulad ng isang bata. Bakit? Sa buhay natin, ipinagkakatiwala natin bilang mga anak ang lahat sa magulang. Kayong mga anak, naging mga anak din tayo. Kanino ba kayo nagtitiwala? Sa supply ninyo, sa pag-aaral, sa pagkain, sa mga damit, sa magulang, natural. So, gaya ng sinasabi ng Panginoon, maging katulad kayo ng bata. So, kaya ba nating maging katulad ng bata na unahin natin ang Panginoong Jesucristo? Anong ibig sabihin? Sinasabi ng ating Panginoon, ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. So sinasabi pa lang dito, kinakailangan unahin muna si Kristo para pagharian kayo ng Diyos. Kaya ba nating unahin si Kristo sa buhay natin? Bilang mga anak, huwag kayong mag-alala. May magulang kayo. Ang Diyos mismo ang magpo-provide niyan. So, maging katulad kayo ng mga bata. Huwag kayong mag-alala. May ama kayo na nasa langit. Nakikita niya ang bawat kilos ninyo. As a Christian, nakahanda ba kayong maging tapat sa Diyos? Sa lahat ng oras, kahit na sa kabila ng matinding pagsubok o problema, uunahin mo ang Panginoon. Uunahin mo si Lord sa buhay mo. Madalas, yung pagsubok, yan yung batayan kung tayo ba'y matatag na sa pananampalataya o bigo sa pananampalataya. Kasi nga, sa pagsubok na yan, nakikita yung kung gaano tayo kataas o kababang loob sa harapan ng Diyos. So mga kapatid, sabi nga sa Santiago chapter 1 verse 12, mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Pangako yan ng ating Panginoon. Ang ikaapat, pananampalataya. Paano tayo magiging gaya ng bata dahil sa pananampalataya? Sabi sa aklat ng 1, chapter 1, verse 12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Yun ang pinaka-importante sa lahat bilang Kristiyano. Maging anak ka ng Diyos.
So sa pamamagitan ng pananampalataya natin, tayo ituturing ng Diyos na anak. Sino tayo para ituring na anak? Tayo yung mga makasalanan. Pero dahil sa pananampalataya mo, i-reborn ka ng Panginoon. Patatawarin ka niya sa iyong mga kasalanan. Gagawin kanyang mga anak ng Diyos. So, mga kapatid, mahirap sa isang tao ang mapunta ng langit. Mahirap. Lalo na kung hindi mo tinatanggap si Kristo sa buhay mo. Lalo na kung hindi ka nananampalataya sa Kanya. Paano maghahari sa iyo ang Diyos kung hindi ka nananampalataya? Kaya mo bang pumunta ng langit na walang Diyos? So, kailangan mo yung pananampalataya sa ating Diyos. May mga tao kasi na nagtitiwala sa sarili. May mga tao na nagtitiwala sa sariling lakas. May mga tao na nagtitiwala sa kanilang kapangyarihan. May mga tao na nagtitiwala sa sariling talino. May mga tao na nagtitiwala sa kanilang kayamanan. Lahat ng yan ay pagtitiwala sa sarili. Hindi pananampalataya sa Diyos. Ibig sabihin, ang Diyos ninyo ang inyong sarili. So, kaya nga sinasabi ng ating Panginoon, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya, binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. So, lahat tayo, dapat magpagharian muna ng Diyos sa buhay natin. Na sa gayon, tayo makapunta ng langit. Dahil nga, naparito ang ating Panginoong Jesucristo. Nagkatawang tao si Kristo para sa atin. Ang ating Panginoon ay nag-alay ng buhay. Inialay niya ang kanyang dugo para sa atin, para lamang tayo mapatahod sa ating mga pagkakasala. Tinubos tayo ni Kristo nang sa gayon. Hindi na tayo mamuhay pa sa sarili natin. Hindi na tayo mamuhay sa sarili natin dahil nga sinasabi sa 2 Corinto, chapter 5, verse 15, namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag na mamuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. So namatay na si Kristo para sa atin. Hindi na tayo mamumuhay ng sa sarili lang natin. So ibig sabihin, ang lahat ng bagay na meron tayo ngayon, ipagkakatiwala natin sa ating Panginoon. Ito man ay mga pagsubok, ito man ay mga prayer request, lahat ng mga pangangailangan nyo, ipagkakatiwala ninyo sa ating Panginoon. Ang gagawin nyo lang ay mamuhay kayo para kay Kristo. Mamuhay na may kabanalan. Dahil sa ating pananampalataya kay Jesus, tayo ay binigyan niya ng panibagong buhay. Kaya nga yung Christian tinatawag na born again. Kasi nga, binago na tayo ng Panginoon. Simula sa pagiging makasalanan, simula sa pagiging kaaway ng Diyos, binago na tayo ng ating Panginoon. Tayo'y mga anak ng Diyos. Kaya nga tinatawag ang mga Kristiyano, born again. So tayong lahat ay binago na ng Panginoon sa pamagitan ng pananampalataya at pagtanggap natin kay Kristo Jesus sa buhay natin. Kaya nga ano sabi ni Jesus Christ kay Nicodemo? Ang sabi niya, pakatandaan mo, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Pakatandaan mo kanya, maliban ang isang tao ay ipanganak sa pamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi ito makakapasok sa kaharian ng Diyos. So mga kapatid, napaka-importante po ng pananampalataya. Maging katulad tayo ng isang bata na ipagkatiwala natin ang lahat ng bagay sa Panginoon. Hindi sa sarili lang nating lakas, hindi sa sarili nating kayamanan, kundi ipagkatiwala natin ang lahat ng iyan sa Panginoong Jesucristo. Dahil binago na niya tayo, tinanggap na niya tayo bilang mga anak ng Diyos. Sabi nga sa Roma chapter 6 verse 3 to 5, hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabutismuhan kay Kristo Jesus ay nabutismuhan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid, tayo'y namatay na at nalibing na kasama niya. Sa pamamagitan ng butismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. So sa pamamagitan ng pananampalataya, tayong lahat, yung ating katawan dati, yung tayo dati na makasalanan, nabaon na yun. Nung mamatay si Kristo, pero nung muli siya nabuhay, binigyan tayo ng panibagong buhay. Sa pamamagitan ng buhay mismo ni Kristo. Kaya nga mga kapatid, hindi ibig sabihin sinabi ni Kristo na maging katulad tayo ng mga bata, magiging isip bata na tayo. Anong ibig ko sabihin na pagiging isip bata? Pag pinapagalitan,
nagmamaktol. So, pag pinagsasabihan, parang walang alam. Maging matured tayo. Maging katulad tayo ng mga bata, sinasabi niya, karakter ng isang bata, hindi pag-uugali ng isang bata na hindi marunong sumunod sa kanyang magulang, isang karakter ng isang bata na lumalaban sa kanyang mga magulang. So mga kapatid, dapat ang karakter natin bilang isang Kristiyano ay born again. Anong klaseng pagiging born again ang gusto ng Panginoon? Kapag tayo isang katulad ng isang bata, andyan yung karakter natin na pagiging humble. Kapag meron tayong pagiging humble, andyan yung repentance. Dahil sa pamagitan ng repentance, itinataas natin ang ating Panginoon. Kapag andyan yung repentance, andyan din yung pagtataas mo sa ating Panginoon. Dahil sa humble ka, gaya ng isang bata, andyan yung pananampalataya. Sa pamagitan ng pananampalataya, hindi ka nagtitiwala sa iyong sarili. Kundi, hindi mo kaya kung wala si Lord sa buhay mo. Ganun ang isang bata. Hindi siya mabubuhay nang wala ang kanyang mga magulang. So bilang mga magulang, dapat ituro natin ganun. Dahil humble ka, gaya ng bata, hindi ka na isip bata sa pananampalataya. Dapat, sa oras ng tinutuwid ka ni Lord, tanggapin natin na ito ng buong puso. Kasi nga, kahit sabihin mo matagal ka na sa pananampalataya, sa bibig mo mismo lumalabas, ang tagal mo na pala sa pananampalataya, immature ka pa rin. Isip bata ka pa rin. Dapat matured ka na. Katulad ng sabi ni Apostol Pablo, dapat tinapay na matigas na tinapay ng kinakain nyo. Pero magpahanggang ngayon, gatas pa rin ang kinakain ninyo. Dapat nangangaral na kayo ng magandang balita. Ang tagal nyo na sa pananampalataya, isip bata pa rin kayo. Hindi ko sinasabi na maging isip bata tayo. Hindi rin sinasabi ng Panginoon maging isip bata tayo. Kundi maging matured tayo. Ipakita natin as a born again. Na binago na ng Panginoon. So mga kapatid, ituro natin sa ating mga anak. Kung kayo'y natatakot na mapunta ng impyerno, matakot din kayo mapunta sa impyerno ang inyong mga anak. Turuan niyo sila magkaroon ng takot sa inyo. Na sa gayon, matakot din sila sa Diyos. Turuan niyo sila mamuhay sa salita ng Diyos. Na sa gayon, sila man ay lalakad sa salita ng Diyos. So mga kapatid, sabi ng Panginoon, utos sa inyo mga magulang, itanim ninyo sa isipan ninyo ang salita na narinig ninyo. At ituro ninyo sa inyong mga anak. Na sa gayon, masunod nila ng buong puso ang kautusan ng Diyos. So mga kapatid, nandyan ba sa puso ninyo yung salita ng Panginoon ngayon? Ituro ninyo pag-uwi ninyo. Sa araw-araw, i-guide ninyo ang inyong mga anak. Hindi kayo dapat maging daan para mapunta sa impyerno ang inyong mga anak. Kaya huwag kayo magtaka kung ang inyong mga anak sinasabi ng mga gulang, bakit ganitong ugali ng anak ko? Kasi kayo mismo ang nag-ano sa bagay na yan na hindi nyo sila tinuturuan patungkol sa salita ng Diyos. Pero kung tinuturuan nyo sila sa salita ng Diyos, matatakot sila sa inyo. Hindi maaring matakot yung magulang sa mga anak. Dapat ang mga anak ang matakot sa kanilang mga magulang. Ganyan sa harapan ng ating Panginoon. So mga kapatid, sa oras na ito, tayong lahat ay manalangin sa Panginoon. Tayong lahat ay manalangin.